Welcome back po sa ating lahat. Ngayon ay isang spearfishing adventure na naman. At welcome po sa mga bago nating viewers. Sana po ay mag-enjoy kayo sa inyong panonood. At subscribe naman ng aming channel kapag nagustuhan ninyo ang aming video na ito. At ngayon ay solo dive pa rin tayo kasi wala tayong kasama. Ayan. Masisid agad tayo mga sir. At ito na yung ating unang pagsisid. Meron tayong nakikitang isang umiilaw ang mata. Ayan o. Ang tawag naman sa palengke ng ganito kapag pumapasyal ako sa palengke ay mulaga. Kasi malaki yung mata niya. Ayan, medyo umiilaw kasi yung mata niya. Kaya siguro ganun yung tawag. Mulaga yung tawag sa isdang ito. Sa inyo mga sir, anong tawag sa isdang ito? Ayan no, masarap yung pangpaksiw. Alright, next nating apanain mga sir ay eto. Hindi pala natin ito apanain kasi ngayon lang ako nakikita ng ganitong klaseng crab. Ayan, parang boksingero. Ang lalaki ng muscle oh. Ang lalaki ng kanyang sipit, malalaman. Ayan no, pero hindi pa ako nakakakita ng ganito. Ngayon pa lang mga sir, bukod kasi yung uri ng crab na nakikita ko. Kaya hindi natin huhulihin yun, baka malason tayo dun. Siguro sa iba naman na baka naman yun ay nakakain. Kaya mas maigi na yung alamin muna natin mga sir bago natin hulihin. At dito meron tayong nakitang isang malaking pugita. Ayan, nung unang pagkakita ko dito mga sir sa pugita na ito, nasa ibabaw yan, nasa ibabaw ng bato. Tapos nung biglang flashlight ko sa kanya, tumago. Kaya ayan, buti na lang sumili pa siya dun sa butas, kaya napana natin siya. Ayan, malaki na yan. Siguro may 1 kiluhin ito mga sir. Isang pugita na malaki. Ayan no, grabe mga sir, napakalakas dumikit ng ganitong pugita. Alright na yan no. Ayos mga sir, makahuli ka lang talaga ng ganito. Kahit isang piraso lang, hindi na logi yung iyong gabi sa iyong pagsisid. Kasi nga wala namang buto, wala namang tinik yan. Kaya walang tapon dyan mga sir. Kapag inulam mo yan, sinama mo sa gulay na papaya, tapos nilagyan mo ng gata ng nyogay sauce. Anong sarap. Ayan no, ayos mga sir. Talaga namang napakagandang klase ng huli natin ito mga sir. Pugita, mura lang ang kilo niyan dito sa amin. 100 to 140 pesos ang kilo niyan dito sa amin. Kaya ayan, napakabuenas na natin at nakahuli tayo ng ganyan. At sa pagsisid pa natin mga sir, at bandang una-una lang, nakahuli tayo ng isang bagulan pero nakawala. Ayan, buti na lang doon natin siya tinamaan sa may mata at dinakot na lang natin. Ayan no, hindi na siya nakalangoy pa ng maayos kasi nga may tama na yun sa kanyang mata. Ayan, napakasarap naman ng mga nahuhuli natin ngayon. Ang gaganda ng mga nahuhuli natin ngayon mga sir. Kahit na ikaw ay mag-isa lang namamana, kung ganito naman yung iyong mapapana palagi, ay hindi ka na alaisan. At talaga namang makapokus ka na lang dun sa mga isdang ahulihin mo. Ayan o, isang danggit. Hindi natin yan apalampasin kasi bawat makikita nating mga isda dito, kailangan nating hulihin para tayo ay makarami. Ayan, isang danggit na kapag ikaw ay natinik talaga namang anong sakit. Ayan o, ayos. Ito pa, meron pa ditong isang nagpakita sa atin, malayo pa lang, namimilog na agad yung katawan niya sa laki. Ayan o, ayos mga sir, malaki na rin yan. Ayan, dinakot ko na para sigurado na tayo hindi makakawala kasi nga malaki na yan para sa atin. Isang manitis. Ayan o, kung tawagin na ng iba ay iwik dito sa amin. Ayan, lumalaki talaga yung ganyang klase ng manitis mga sir. Yung ganyang klase ng manitis ay lumalaki pa hanggang kasinlaki ng braso. Ayan o, napakasarap panain. Ito mga sir, meron na tayong nauna ditong napana, isang manitis. Ayan. Tapos meron tayong nakitang isa pa. Kaya ayan, pinana na natin, magkasama na silang dalawa. Mga manitis yung ating napana ngayon mga sir. Talagang paborito ng marami yan.
Ang kilo pala niya dito sa amin ay 180 pesos to 200. Kaya yan, magandang isda yan kasi. Ito pa, pag naman talaga tayo inabuhay na sa ating pagsisid ay talagang sunod-sunod. Ayan, oh. Cuttlefish na patay mali siya mga sir. Akala niya siguro walang nakakita sa kanya ay dumating ako. Ayan, huli. Buti na lang nakita natin ito. Kapag pala ang gabi ay walang buwan, nakatigil lang yung mga ganitong cuttlefish. Talagang hindi sila nagalangoy-langoy ba. Kapag kasi mayroong buwan, nagalangoy-langoy yan. Kagaya nito, kapag medyo malabo yung tubig yan, gumagala yung mga ganitong mga putian o lawayin kasi yung katawan niyan nagka-excrete ng mala slime na yun, yung malaway ba, kaya ganun yung pangalan niya. Ayan mga sir, napakaganda nung nahuli natin ngayon. Siguro buenas yung ating sisid ngayon. Solong-solo natin yung spot na pinamamanaan natin. At eto, meron tayong nahuli. Dinakot lang natin yung pugita. Ayan, oh. Ayos mga sir. Ang tawag nung iba dyan, tabugok. Kapag maliit daw na ganyan, hindi daw pugita ang tawag dyan, kundi tabugok o tamala. Sa iba, sa parteng Visayas, ayan, ganun yung tawag nila. Kaya shoutout sa mga taga Visayas at Mindanao na espero na nanonood sa atin. Ayun, oh, meron na naman. Malaki-laki ito. Bisang pugita pa rin mga sir yung ating nadakot. Ayan, malaki-laki na yan. Alright mga sir, napakagandang dumako talaga ng ganito. Kung makarami ka ng ganyan, sigurado na ang iyong pangbenta at pangulam mga sir. At eto, meron tayong nasalubong na isang banak. Ayan, nako, napakahirap lang talagang itutok ng pana kapag napakalapit ng isda. Ayun, hindi natin nahuli yun mga sir. At pagtabi natin ay meron tayo ditong nakitang banak. Ayan, oh. Siguro may 1 kiluhin yung inaihaw ni boss na yan. Kay boss Joser, boss Buldos. Shout out pala kay Kuya Buldos na nakahuli ng agwas. Kapag malaki na pala mga sir yung banak, ang tawag na ay agwas. Ayan, oh. Anong sarap niyan. Talaga naman. Oo, anong ginhawa kapag sariwa ang isdang iyong inihaw? Ay talaga namang ikaw ay mapapa-extra rice dyan. Ayan, oh, napakasarap. Ayos mga sir, yung ating pamamana ngayon at pagtabi natin ay hindi na tayo humingi. At kasi nga ay nakahiya. Ayos mga sir, oh. Ang sarap niyan. Talaga namang ikaw ay mapapatakam dyan kapag subo nila. Alright mga sir. Napakasarap nung ating pagsisid. Marami tayong nahuli. Ito na mga sir yung ating huli. Ito na yung huli natin mga sir. Yun, no. Ito lang yung huli nating isda. Ay, putian pa tayong huli, oh. Tapos malaki-laki rin yung manitis natin na huli. Kanuping, ito talaga the best. May pang-ulam na kami bukas, oh. Sarap niyan. Siyempre yung pangbenta natin nandito na sa gilid. Ayan, mga panos. Daming panos nating huli. So, maka 1 kilo yata tayong panos. Ayan, oh. Ayan, huli natin. Siyempre mga sir, hindi lang yan. Ito pa. Meron pang bagulan. 2 buong bagulan. Ayan, siguro may 1 kilo na, may 2 piraso na yan. Tapos 3 buong pugita. Ayan. 1, 2. Ayan, basta 3 buo yan. Nandito sa ilalim yung isa. Ito. Ayan. Ayos na mga sir. Ayan. Ganda yung sisid natin ngayon. Medyo konti lang yung video natin pero marami tayong huli.
Ayan, salamat sa Panginoong Diyos. Marami tayong nahuli ngayon. At abangan nyo yung video ng ilan sa nakuna natin ng video. Alright, syempre, hindi mawawala yung ating shoutout. Shoutout tayo kay John Fishing TV. Maraming salamat sa inyong panonood, idol. Kay Robert Rama, shoutout po sa inyong panonood. Salamat. Kay Chris Marasigan from Buwak Marinduque. Ayan, maraming salamat kay Elio Kitty Mix Adventure. Shoutout sa ating idol from Zambales. Kay Sir Larsky Hortelano na palaging nanonood sa atin. Salamat, idol. Syempre sa ating palaging kasama, kay Jebs TV ng Marinduque. At kay Ate Lisa, shoutout pala kay Ate Lisa at maging kay Kuya Tony. Kay Jeffrey D. Guzman. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay isubscribe nyo naman yung aming channel at abangan nyo pa yung mga susunod naming spearfishing adventure. Magkita-kita po ulit tayo sa next episode ng ating pamamana. Maraming salamat po sa inyong panonood.